So eto na nga mga kapatid, no, naglabas ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na may 48 hours na lamang daw, no? Ito para pumayag sa isang kasunduan at buksang muli ang Strait of Hormuz. Yan ang sabi mga kapatid ni US President Donald Trump. Bagong balita lang to. Ito 10 hours ago. Ito ngayong oras na to na nire-record ko tong reaction video natin. 10 hours ago pa lang tong balitang to, no. So panibagong issue to ng 48 hours. Iba pa yung nakaraan. So pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So mula rito sa DZMM Teleradyo mga kapatid, alamin natin itong balita. Balita sa ibayong dagat, nagbigay ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na may 48 oras ito para pumayag sa isang kasunduan at buksang muli ang Strait of Hormuz kung hindi ay nahaharap ito sa matinding military action. Nung nakaraan tila ba wala nang pakialam, no, si US President Donald Trump dito sa Strait of Hormuz. Pero ngayon kasama pa rin ang Strait of Hormuz sa iginigiit niya na kasunduan dito sa Iran at nagbibigay ngayon siya ng 48 hours pa na ultimatum dito sa Iran mga tol. Inilabas ang pahayag habang patuloy ang sagupaan ng US, Israeli at Iranian forces kabilang ang paghahanap sa isang nawawalang Amerikanong piloto matapos ang pagbagsak ng isang US warplane. Lalo pang tumindi ang tensyon matapos tamaan ng airstrike ang lugar malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant ng Iran na nagdulot ng pangamba sa posibleng radioactive fallout. Naku po. Habang patuloy ang mga retaliatory attack sa rehiyon at epekto nito sa pandaigdigang supply ng langis. So ito yung naging tugon ng Iran mga kapatid mula naman dito sa report dito sa Philippine Star. Now, nag-launch daw, Iran launched missiles and drones at Israel and Kuwait early Sunday, a day after President Donald Trump said the Islamic Republic had 48 hours to cut a deal or face all hell. Kung naaalala ninyo mga kapatid, di ba? Naglabas na nga ng 48 hours dati si US President Donald Trump. Naging 5 days, naging 10 days at bukas, ngayon, no, na April 6, ang katapusan noong 10 days na yon. So nag-release siya ng 48 hours deadline o ultimatum para magkaroon ng kasunduan na buksan ng Iran itong Strait of Hormuz. Pero ang naging tugon dyan mga tol ng Iran ito. Nag-launch daw ang Iran ng mga panibagong missiles and drones at Israel at Kuwait, no? Sa Kuwait at Israel sila nag-launch ng mga missiles and drones. Early Sunday yan. Isang araw matapos nga magbabala ni US President Donald Trump. At kung naalala ninyo yung balita, no, pinanood natin sa 24 oras mga tol. Sinabi ng mga officials ng Iran sa kanilang mga mediator o sa mga tagapamagitan nila na hindi na daw sila makikipag-usap pa sa mga opisyal ng Amerika. No? Kaya ano resulta? Eto mga kapatid sa balita. Sabi rito sa News 5 Everywhere, tinanggihan ng Iran ng alok na ceasefire ng Amerika. So tuloy mga kapatid ang bakbakan. Naku po, eto na. Pag-usapan natin to, panoorin natin. Ugnay pa rin sa giyera sa Middle East, tinabla ng Iran ang alok ng ceasefire ng Amerika. Narito po ang Frontline Report. Kung naalala ninyo, nitong nakaraan sinasabi ni Trump, no, na desperado na daw ang Iran na magkaroon ng ceasefire. Pero ngayon, tinabla ng Iran etong ceasefire. All I have to do is leave Iran. I would say that within 2 weeks, maybe 3. Yan ang pahayag ni US President Donald Trump sa gitna ng mahigit isang buwan ng giyera sa Middle East. Sa press conference ng White House nitong April 1, sinabi ni Trump na nagawa na ng Amerika ang layunin nitong buwagin ang nuclear program ng Iran. Napabagsak na rin daw nila ang rehimen ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na napatay sa airstrike. And we had regime change already. Now we have a group of people that's very... Kaso hindi eh. Yung sinasabi ni Trump na regime change, anak din ni Ali Khamenei yun eh. Diba? O halimbawa na lang ikaw tatanungin, tatay mo. Siyempre, ganun ka pinalaki. Alam mo yung kaisipan, yung mindset. Siyempre, siya, isa pa, ipag-ihiganti mo yung tatay mo, di ba? So, hindi basta-basta to regime change na sinasabi ni US President Donald Trump. Buti sana kung ibang tao.
Diba? Kaso anak yun eh. Oo, nagbago. Siyempre, nagbago ang namumuno kasi nga namatay yung tatay eh. Pero anak yung pumalit. Ano pa ba ang inaasahan ni Trump doon? Siyempre, ganun pa rin yun, di ba? Walang regime change doon. That are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. Pero ang Iran tila hindi basta-basta aatras sa laban. Ayon sa Iranian media, tinanggihan ng gobyerno ng Iran ang alok ng Amerika na 2 araw na tigil putukan. Kahapon ang pabagsakin nito ang isang fighter jet ng Amerika. Mas pinaigting din ng Iran ang pag-atake sa Israel. Patuloy sila sa pagpapakawala ng missile sa Tel Aviv. Dahil ito sa banta ni Trump na bobombahin ng Iran kung hindi ito papayag sa ceasefire. Isa sa mga kondisyong inilatag ni Trump sa Iran para sa ceasefire ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Wala, tinanggihan din ng Iran mga tol at talagang magiging tuloy-tuloy ang bakbakan itong dalawang to. Nadaanan ng 20% ng global oil supply. Sa kabuuan, higit 2,100 na ang nasawi sa US-Israel-Iran war. Kaya nga no, mainit ngayon na pinag-uusapan next week o this coming week mga tol, kinakatakutang o iniintay na pumalo sa 170 per liter etong presyo ng diesel at nasa 120 pesos naman per liter etong presyo ng gasolina. Napakabigat nun mga tol, lalong-lalo na sa mga namamasada. Lalong-lalo na kung hindi itataas ang pamasahe. Kasi sinong sasagot nun? Well, nakakakuha naman daw ng ayuda. Pero hanggang kailan? Ang ayuda ng gobyerno, mga tol. Diba? Lalo na ngayon, kasagsagan, hindi pa rin mga kapatid nalulutas ang usaping at problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Imagine that, mga tol. So talagang iindahin ng napakaraming Pilipino. No? Lahat tayo, mga tol, iindahin to unti-unti. Kasi susunod dyan, maaapektuhan na yung presyo ng mga bilihin. Kasama yan mga tol, hindi pwedeng hindi maapektuhan yun. Sunod-sunod yan. 2,076 dyan mula sa Iran. 24 sa Israel habang 13 naman ang napatay na sundalo ng Amerika. Nagbabalita mula sa So front. 13 daw ang napatay na sundalo ng Amerika, no? 24 sa Israel, tapos 2,076 naman dito sa Iran, mga tol. Halo-halo na siguro to. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa mga nangyayari ngayon sa Middle East? Comment na lamang kayo sa ibaba.